Hello kasangga! Kumusta ngayon ang araw mo? Pauwi na tayo ngayon. Meron akong ikikwento sa inyo mga kasangga na naalala ko lang nung araw. Meron akong ibabahagi sa iyong kwento na malamang sa malamang ay hindi mo pa na-realize ito. Sa buhay mo, kala mo, alam mo na ang lahat. Pero may mga bagay pala na hindi pa pala natin alam. Bakit ko ba sinishare ito? Kasi naniniwala kasi ako na sa buhay natin, kailangan nating mag-share ng mga ating mga kahit papaano maliit nating nalalaman dahil hindi kasi natin alam yung pwedeng maging epekto noon sa buhay ng ibang tao. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Jumil, nag-share ako ng mga somehow mga makabuluhang bagay na kahit papaano ay nag-share tayo para meron din tayong mga ma-share na mga ating experience, kaalaman, di ba? Kasi naalala ko nung araw, nung ako'y high school pa lang, o nung bata pa ako, frustration ko talaga noon yung matutong mag-drum. Nakatunayan, nung mga nasa siguro mga 5, pa lang ako, elementary pa lang ako eh. Pag kami mga caroling noon, ng aking mga kababata, isa ako dyan sa sumasama-sama at isa nga ako dyan sa nagpipresenta na ako ang magdadrum. Sabi ko noon, ang ginagawa ko noon dahil nga, di ba, wala namang kailangan mag-improvise ng drum noon para sa caroling. Ang ginagawa ko noon, yung timba, yung balde, ganon. Di ba, bilog yung ganon. Yun yung tinatalian ko ng pagganon sa aking baywang at may stick akong dalawa. Yun yung ginagawa kong drum noon at kami nga ay nagka-caroling. Yun yung aking ginagawang bilang drum. Dahil nga, parang gusto ko talagang matutong mag-drum. Sa katunayan nga niyan, sa eskwelahan, di ba, meron sa eskwelahan yung parang mga member ng banda, di ba, ng band, saka ng mga member ng yung mga nagtutugtog sa flag ceremony, di ba, ganon. Dahil nga sa sobrang kagustuhan ko nung mag-drum, isang beses, mga tanghaling tapat, naalala ko noon, bukas yung kasi mahirap lang ang buhay eh. Mahirap lang talaga ang buhay namin nung araw eh. Na sa sobrang hirap, kahit yung pagsali ko sa mga curricular activities, hindi ko magawa. Dahil unang-una, unahin ko pa ba yun? Yung pambaon na nga lang, di ba? Halos mag-ihikawas na yung aking mga magulang. Siyempre, wala na rin akong, hindi ko na, kahit gustong-gusto ko yung ganong gawin yung bagay na yun, hindi ko na yun talagang pupursigihin. Kasi naintindihan ko yung hirap ng buhay nung araw. At dahil gustong-gusto ko nga mag-drum, kahit yung pagsali dyan sa banda ng flag ceremony, kahit gusto ko, hindi ko magawa. Dahil yun na nga, mahirap ang buhay eh. Na alam ko na kaagad nung bata ako, dahil nagpipidikab nga ako nung araw, alam ko yung hirap ng pagkita ng pera eh. Alam ko na kaagad yung pagsali mo sa curricular activities, kahit pa paano, gagastos talaga yung mga magulang natin, di ba? Yung pagbili na lang ng drum mo, siyempre, kailangan mo bumili ng sarili mong drum kung gusto mong sumali sa banda. At ayaw kong kulitin yung mga magulang. Bata pa lang ako, naintindihan ko na yung hirap ng buhay. Kaya ayaw kong kulitin yung mga magulang ko na sila na sasali ako sa mga ganun-ganon. Kasi alam ko na kaagad gastos eh. Alam ko na kaagad yung kalagahan ng pera nung araw. Dahil nga nagipedicab na nga ako eh. Oh, shout out kay Sis Ayi, viewer from Paramata. Shout out. Shout out sa'yo dyan, sis. Kaya nga, kahit frustration kung matuto mag-drum, hinayaan ko na lang na wag akong sumali sa mga banda-banda na yan sa eskwelahan. Totoosin, kayang-kaya ko yung beat eh. Nung magtutugtog ka lang naman ng lupang hinirang, di ba? Bayang magiliw, di ba? Yung basic lang yung beat nun. Kaya lang, wala eh. Mahirap ang buhay eh. Kaya sa kagustuhan kong matuto ng mag-drum nun, isang araw, naalala ko, nung lunchtime, yung music room sa school, bukas yun. So dahil gustong-gusto ko talagang mag-drum, ginawa ko, tutuusin, bawal pumasok doon. Bawal kasi break time, tapos bawal mag-ingay. Dahil gustong-gusto ko mag-drum, pumasok ako ngayon doon. Tapos ang ginawa ko, pinagtutugtog ko yung mga drum doon, kasi may mga drum doon, mga naka-hail niya. Kinuha ko yung isa doon, tugtog ako at malakas talagang, dahil nga yun na yung pagkakataon ko nung time na yun na makahawak ng totoong drum eh. Di ba? Bilang bata noon, yung makahawak ka ng totoong drum, na yun? Parang nakamit mo yung isa sa mga, mo nun, ninanais mo nun. Ganun ang feeling nun, nung bata ako. Kaya nung nahawakan ko yung drum na yun, kung kanino yun, di ba? Basta nandun sa music room eh. Talagang tinugtog, rinig hanggang doon sa labas. Nung tugtog ko.
Yung pala, siguro, yung aking teacher sa music, natutulog. Di ba? Ang mga teacher kasi minsan natutulog siguro yan pag during lunchtime. Kasi hindi pa, mga 1 hour pa naman bago magsimula ulit. Siguro, nagising yung teacher ko na babae sa music. Sa galit niya siguro, talagang napalo ako ng stick. Napalo ako ng stick, yung mga kapal na stick na pinanggagano na sa nasa blackboard. Napalo ako dahil sobrang lakas. Pak! Kamay yata, saka dito yatang sa likod din. Labas ako ngayon. Labas ako ngayon ng music room at ramdam na ramdam ko yung sakit ng palo sa akin. At nung mga time na yon, doon ko na-realize na yung bagay pala minsan natin sa buhay natin na gusto natin minsan makuha, hindi lahat pwede natin gawin. Parang na-realize ko doon na parang naawa ako sa sarili ko dahil nga ba yung ganung scenario na parang gusto mo lang naman mag-drum bilang bata tapos hindi ka pa napayagan. Anyway, mali ko naman di ba? Dahil pasaway eh. Pero parang nakaramdam ako ng parang awa sa sarili ko noon na ganun nga yung naramdaman ko. Ginawa ko nilang, lumabas na lang ako at ganun na nga, napahalo na ako eh. At pero yung pangarap ko na yun na matuto mag-drum, dala-dala ko yun. Nasa puso ko lang yun, nasa puso ko yun at hindi ko yun, nandyan lang siya, basta pangarap ko siyang matutong mag-drum. At nung nagkataon nga na nabigyan ako ng pagkakataon na mag-aral sa Sisters of Mary, nakapasa ako ng Sisters of Mary mag-aral ng high school at libre lahat doon sa Cavite. One time, meron na naman kaming activity sa eskwelahan na parang magkakaroon kami ng school presentation per classroom. Ako, marunong ako makinig ng beat pero hindi ako marunong mag-drum talaga ng as in yung totoong drum set. Hindi ako marunong nun. Pero dahil nga frustration kung matuto mag-drum, kasasayaw kami nun ng buong classroom namin. Kasayaw kami, kalaban namin yung another room ng aming year ng ibang klase. So ako, nagpresenta ako na ako magdadrum sa aming klase. Ako magdadrum. Dahil nakita ko, mayroong sa may music room kasi kami doon sa Sisters of Mary. At nung time na yon sa aming presentation, ipapagamit nila yung drum ng drum set. Dahil gustong-gusto kong mahawakan yung drum set na yon, sabi ko, ako, marunong ako mag-drum. Kaya ako magdadrum, sabi ko gano'n. Wala namang marunong sa mga kaklase ko. Ako naman, hindi rin ako marunong, pero dahil gustong-gusto ko matuto mag-drum, sabi ko, ako po ma'am, marunong ako mag-drum. Ako na nga nag-drum ngayon. So nung kami na nga mag-perform doon sa stage, talagang stadium yun, sa stage kami nag-perform, ang kinanta namin yung na alam niyo yung kantang Ang Isang Pag-ibig, parang lansangan, di ba? Na pandalawahan. Ano yung title nun? Yung walang iba pang di ba? Ang isang pag-ibig. Di ba? Yun, tanda ako na yun yung aming sinayaw noon at kinanta ng aming classroom, ang aming class nung first year kami. At ako nga ang nag-drum nung time na yun. Dahil nga kagustuhan ko mag-drum, totoong drum set yun, ako, palo lang din naman ako ng palo. Pero hindi ko alam kung saan ba talaga doon saan ba talaga doon naapak. Di ba drum set? Yung talagang totoong drum set. At nung araw na yon napagbigyan yung buong pagkatao ko na mag-drum na sa totoong drum. At parang nung araw na yon sobrang saya ko at parang pakiramdam ko na natupad ko na yung pangarap ko sa buong buhay ko na makahawak ng isang buong drum set. Parang yon, ang pakiramdam ko nung araw na yon, kahit alam ko sa sarili ko hindi ako marunong mag-drum, parang dreams come true yon para sa akin. Yung feeling ko, alam yung ganun pakiramdam na sobrang saya mo na walang halaga yung tuwa ko nung araw na yon. Kahit alam ko hindi ako marunong, pero dahil napagbigyan ako ng chance na ako ang mag-drum sa klase namin na yon, isang yon, tupad yung pangarap ko doon na yung pakiramdam ko na yon. At alam ko yung pakiramdam na natupad mo yung pangarap mo na ninanais-nais mo sa buhay mo. Alam ko yung pakiramdam na yun, na sobrang saya ng pakiramdam na yun. Sobrang sarap na yung pangarap mo kasi na yun, na kahit hindi mo naman siya talaga alam kung anong mangyayari doon, hindi nga ako marunong mag-drum. Pero yung pakiramdam lang na yun, fulfilling na yun, yan, sarap na sa pakiramdam. Doon na nga ako, naman at nakilala ng mga kaklase ko, at buong year din namin, ng buong year namin ng first year high school namin sa Sisters of Mary, na marunong nga akong mag-drum. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako marunong mag-drum. Alam ko. Nilakasan ko lang ang loob ko at sundan ko lang yung beat at nagsimbal doon. Pero ang akala nila, marunong na ako mag-drum.
Kaya nung time na nagpapa-audition, tawag doon, tryout ba? O parang nagpa-audition ba yun? O parang anong tawag sa ganon? Yung parang naghanap ng sa batch namin kasi sa Sisters of Mary kasi, meron kasi kaming tinatawag na rondalya. Yung rondalya na yon, group of students na sila yung tumutugtog sa misa. Sa mass, kasi sa Sisters of Mary, Catholic school. Catholic. So, madaling salita, nagsisimba kami doon ng tuwing Miyerkules at tuwing Linggo. So, sa isang linggo, sa isang week, meron kaming 2 beses na nagsisimba. Miyerkules at Linggo. At sa kada simba namin na yon, lahat yun kinakanta. Basta lahat kinakanta yon. At syempre, sino naman ang magtutugtog sa amin? Syempre, yung mga student. At nung time nga, so every year, kumukuha sila ng student para maging rondalya members. Ang tawag doon ay rondalya members. So halimbawa, first year, kukuha sila para magtutugtog yung from first year to fourth year. So pag may mga bagong year na naman, kumukuha sila. So hanggang sa para hindi maubos, di ba? Kasi gumagraduate din yung fourth year, di ba? So pag may gumraduate na, meron na kaagad kapalit, ganun. So first year pa lang, kukuha na sila para magtugtog ka from first year to fourth year. Nung naghanap nga sila ng ganon, kasi may subject din kaming music eh. So sabi sa music, sino dito mga gusto magtugtog? Isa na naman ako sa itinuro ng mga klasiko na marunong nga raw ako mag-drum doon sa aming conductor. Kaya sabi nila, marunong ka rin. Siyempre ako naman, dahil gusto ko nga mag-drum eh. Di umuo na lang din ako. Opo sir. Sabi niya, sige balik ka sa ganitong para sa song practice, ganyan. May song practice na ganun. Kasi may audition pa rin yun eh, diba? Doon tinuro ako ng mga klasiko, pero may audition pa rin yun. Pero malaking bagay, yung sinabi na kaagad ng mga klasiko, na si Jumil, marunong. Umuo naman ako. Diba? Ang ibig ko lang sabihin sa part na yon, ang laking bagay na nakilala ka ng mga kaklase mo na marunong ka sa bagay na yung kaya ako itinuro. Pero alam ko sa sarili ko na hindi naman. So nung time nga na yon, Sabado, pumunta ako dahil may some practice na parang audition na rin. Diba? Pumunta ako doon. So sabi nga, para makuha, siyempre di pa rin naman nila malalaman kung ano ka, di ba? So, ang kinanta ko ngayon doon sa aking audition ay, kailangan mo rin kumanta eh. Alam niyo kung bakit kailangan mo kumanta? Kahit mag-audition ka na matutugtog. Siyempre, titingnan nila kung sintonado ka ba, hindi. Kasi, siyempre, naniniwala ako na pag kayong tao sintonado, panigurado, hindi mo masusundan yung instrumento. Di ba? Pero pag hindi ka sintonado kahit papaano, alam mong hindi maganda ang boses, yung maganda. Yung hindi ka lang sintonado at kaya mong sundan yung notes ng kanta nang hindi ka sintonado, doon nila tinitingnan. So, siyempre ako naman nung araw, hindi naman din ako sintonado, kaya nung pinakanta ako, wala naman akong ibang kanta, kundi yung kay Willie Garte na bawat sanggol na isinilang ba yun? Di yun yung kinanta ko. Pag ganun-ganun ako sa unahan, bawat sanggol na isinilang. Paiyak-ayak pa kunti. O pagkatapos ko ng kanta na yun, di kinuha na nga ako. Yun doon na nagsimula na makuha ako na officially naging member na ako ng Rondalya members na kami na nga yung magtutugtog sa misa ng Sisters of Mary ng parang first year to fourth year. So isa ako sa mga napalad na makuha na magtutugtog. At ang akin yung nahawakan doon dahil yun nga sa frustration ko na noon pa man, ang akin yung nahawakan doon ay drum. So drummer nga talaga ako doon sa aming batch. Nakuha din ako na isa sa mga drummer. At syempre, pagka ganong yung ganong mga edad, eager kang matuto ng mga instrumento. Aside from drum, natuto rin ako kahit papaano maggitara, yung mga basic lang na gitara, strumming. So natutunan ko rin siya maggitara. Kasi habang nagda-drum, kasi ilan kaming drummer doon, hindi lang naman ako mag-isa. Pag yung isa yung nagda-drum, ako naman nagigitara. So parang gitara ko. So, yun yung aking karanasan na naibahagi ko dahil sa karanasan kasi na yon, natutunan ko na basta wag ka lang sumuko sa gusto mong gawin sa buhay mo. Naniniwala ka sa bagay na yon. Hindi pa man ngayon, pero darating yung bagay na talagang time na para maibigay na sa'yo ng Diyos yung ninanais ng puso mo na makamit sa buhay mo. So, kaya sa karanasan na yun ang gusto ko lang ibahagi na dapat alam mo na
minsan kasi, hindi natin nare-realize sa buhay natin na yung bagay na ating gustong makamit, akala natin, bawal. Ibig sabihin bawal, yung akala natin, hindi natin makakamit agad-agad. Totoo naman yun na hindi mo talaga makakamit yung gusto mo agad makuha sa buhay mo dahil naniniwala ako na tanging Diyos lamang ang magbibigay noon in the right time. Sa tamang panahon, kung kailan niya talaga nararapat ng ibigay sa'yo. Ang nawawala nga lang sa atin na madalas tayong sumuko. Madalas tayong sumuko pag yung kahit alam ng puso natin na gusto natin yung bagay na yun, pero dahil pagka nakaranas tayo ng problema o nakaranas tayo ng hindrance sa mga gusto nating gawin na yun, sumusuko na tayo. Gusto ko lang linawin na yung mga bagay na minimithi natin sa buhay natin, naniniwala ko na basta kagandahang loob yan, o ibig sabihin ay wala kang ibang masamang balak dyan, o para sa ikagaganda ng buhay mo, o para sa ikagaganda ng ibang buhay ng ibang tao, naniniwala ko na makakamit at makakamit mo yan. Kung kailan, yun yung hindi natin alam, kasi tanging Diyos lang ang magbibigay noon sa atin. Ating magagawa lang, tinitesting yung ating susubok yung ating pananampalataya kung kailan talaga natin, hanggang kailan tayo maghihintay. Imagine niyo yung sa aking naibahaging kwento. Bata pa lang ako, mga nasa elementary, mga edad 5 years old, o siya ganon. Frustration ko na mag-drum, di ba? Pero dahil nga sa hirap ng buhay at hindi pa napapanahon ng time na yon, kahit gustong-gusto kong matutong mag-drum, nandun na yung sa eskwelahan, 'di ba, maging member ng banda. Hindi ako naging ganoon kasi unang-una, yung sitwasyon ng buhay ko noon, 'di ba? Imagine niyo parang elementary to high school. Yung high school dahil alam ko lang sa puso ko na frustration ko 'yon. Alam ko lang sa sarili ko na gustong-gusto ko talagang matutunan 'yon. Dumating yung time na parang hindi na ako nahirapan. Ibig sabihin, dumating yung time na kusa na lang na parang smooth yung nangyari, na hindi katulad nung elementary ako na parang gustong-gusto kong matutong mag-drum, na parang pinipilit ko. At hindi nangyari yon. Pero nung high school ako na parang ini-enjoy ko lang siya, alam ko lang na pangarap ko yon. Unti-unti naging smooth yung transition ko papunta doon sa pagtupad nung pangarap ko na matuto talagang mag-drum at maging drummer nga ako. Minsan sa buhay natin, pag hindi natin ini-enjoy yung process, yung naboboring tayo o na burnout tayo sa mga bagay na ginagawa natin, yun yung nagiging resulta, yung pagkainip mo at mawalan ka ng pananampalataya. Ang kalaban kasi natin sa buhay natin, yung ma-burnout tayo na hindi na maging, imbis na enjoyin mo yung process ng gusto mong gawin sa buhay mo, hindi na nangyayari yon dahil na-burnout na tayo. Nawawala tuloy yung purity ng intention mo para makamit mo yung isang bagay sa buhay mo na yun eh. Dahil nahaluan ka na ng parang pinipilit mo na lang eh. Gusto ko lang maintindihan natin mga kasangga na ang bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, yun, it takes faith and time na maintindihan natin na magkasama dapat yun para i-treasure natin yung process ng ating buhay na kung hindi pa man natin nakakamit. Ibig sabihin, kailangan mo ng pananampalataya at oras. Dapat alam mo yon para makamit mo yung minimitihi mo. Minsan, di ba, may mga bagay na gustong-gusto nating magawa na, gusto na natin mangyari, pero hindi binibigay sa atin, di ba? Dahil naniniwala ko na hindi pa kasi talaga napapanahon. Pero pagka yung may time na parang hindi mo naman na gaanong iniintindi, basta ini-enjoy mo lang yung process, saka naman na ibibigay sa'yo, di ba? Dahil yun talaga ang buhay eh. Napansin ko na pagka yung bagay, the more na pinipilit mo, the more na hindi napapasayo eh, di ba? As long as ini-enjoy mo lang yung process sa buhay mo, sa mga gusto mong gawin, yun yung importante doon. Yung every step na ginagawa mo na progress o may nangyaring maliit na bagay sa buhay mo, papapunta doon sa gusto mong gawing bagay, sa malaking pangarap mo, isa na kaagad yung success, di ba? At i-treasure mo yun at i-celebrate mo yun. Kasi kung hindi mo ma-recognize yung ganung bagay, mababurnout ka talaga. Yun lang kasangga, sana na kapulutan mo ng aral yung aking gustong sabihin na kala kasi natin sa buhay natin, lahat ng gusto natin gawin ay makukuha agad natin. Hindi na nakalimutan na natin na may process yan. At sa process na yun, dapat ini-enjoy mo yun at hindi mo dapat
pinipilit o nababurnout ka sa bagay na yon. Yun lang kasangga, ano man ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang malungkot dahil naniniwala ako na basta may maayos ka lang na ginagawa at wala kang ibang taong naapakan, naniniwala ako na yung ninanais mo sa buhay mo, makakamit mo rin yan. At sigurado yan, basta manalig ka lang sa mga ginagawa mo at maniwala ka na may Diyos na magbibigay sa atin ito. Siya lang kasi ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ninanais natin sa buhay at wala nang iba. Pinaniniwalaan ko yun. Kaya samahan mo ako na sama-sama tayong kumapit sa ating mga pangarap o sa ating mga gustong gawin sa buhay na kahit hindi natin alam yung kasiguraduhan, alam natin na mangyayari ito at ibibigay sa atin ito. Samahan mo ako na isa ka sa mga tao na hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin na mas lamang yung may paniniwala ka sa Diyos na ibibigay sa iyo yung ginagawa mo na yun kaysa sa ibilagay mo lang yun sa sarili mong mga kamay. Samahan mo ako at mag-join ka sa ating ginawang KAUPH sa FB group. KAUPH, yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit sablay-sablay tayo sa buhay natin, alam natin na naniniwala tayo na yung mga ginagawa natin ngayon ay magbubunga din balang araw. Mag-join kayo doon, ilagay ko yung comment dyan sa taas, sa KAUPH, kasangga ako, United Pinoy Hanap Buhay. Kung kasangga ka at may malaking pangarap ka, kasangga na kita. Join ka doon. At sa sitwasyon mo man ngayon kasangga, kung down ka man ngayon sa buhay mo, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ngayon lang yan. Balang araw, tatawanan mo na lang yan at maisip mo na kaya mo pala nadaanan tong sitwasyon mo ngayon dahil may mas malaki pang plano ang Diyos sa buhay mo pagdating ng araw. Yun lang kasangga, kapit lang tayo ngayon at tibayan natin yung ating loob pananampalataya sa sandali ng sitwasyon mo ngayon. Yun lang, maraming salamat. Jumil Ignacio, hanggang sa muli. Bye-bye.